Lord, sige po, matatili po tayong nakatayo at patuloy natin damhin ang presensya ng ating Panginoon sa umagang ito. Thank you, Lord, for your words. Panginoon, na aming napakinggan, Lord God. Thank you for saving our lives, O Lord God. Thank you for dying on the cross to bear our sins, O Lord God. Indeed, Lord, this day we will declare that you are good, that you are faithful, that you are great, the great God in our lives. We pray, Lord, na ikaw po ang maging sentro ng aming mga buhay, Panginoon, at wala na pong iba. Dahil sa iyo, Panginoon, makikita namin ang buhay na walang hanggan, Lord God. As we sing together with our hearts, with our voice, please be the center of our life. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus be the center, Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. It's always been you, Jesus. Wala na pong iba, Panginoon. Jesus, nothing else matters. Nothing else will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Jesus, at the center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. Yes, Lord. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Once again, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus, always been your love. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, be the center. Jesus, you're the center. Jesus, from my heart to the heavens, Jesus be the center of your life. Yes, it's so from my heart to the heavens.
church. Jesus be the center of your church. Yes, so Lord God. Jesus be the center of your church, and every knee will bow, and every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Oh, Jesus, 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 and the angels cry, Yes, indeed, Lord. holy, all creations cries, oh, you are lifted high, you are lifted high, holy, holy forever, forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be holy, holy forever. And the angels cry, and the angels cry, holy, and the nation cries, holy, you are lifted high, you are holy forever, Lord, holy forever. Yes, so Jesus, hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be holy, holy forever, 'cause your name is the highest, Lord. Your name is the highest. As we declare, your name is the greatest Jesus name, stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name, your name, your name is the your name, Jesus, is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all crowns and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy,
pasalamatan ka, O Diyos. Truly in Thy presence is indeed fullness of joy. At Thy right hand, pleasures forevermore. Kay inam, purihin ka, sa pasalamatan ka, O Diyos, na sa iyong presensya, naroon ang kapangyarihan. Even, Lord, as we are lifting up your name, which is above every name, our prayers are already being answered Amen, today. Lord. Yes. Yes, ang kapangyarihan mo po, O Diyos, ay narito, Panginoon. Hindi na kami magta-trying hard, O Lord God. Yes, Lord. For it is not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Oh, hallelujah. Napakainam, Lord God. Purihin ka, pasalamatan ka, ng iyong masaganang biyaya ang siyang dumadaloy narito, Panginoon. Ano man ang aming hilingin, when you pray and ask for something, believe that you have received it, and it shall be done unto you. Amen. Hindi bukas, hindi next year, kung hindi ngayon na. Yes. Yes, faith is indeed now. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon, that there is that atmosphere of joy and holiness here right now. Yes, Lord. Alam namin, Lord, na habang kami nananalangin, mga kahilingan, mga akala mo hindi na masolve mga problema, hindi lang pang personal, hindi lang pang national, but even all over the world, O Lord God. You know that things are happening here today in this world are already exactly kung ano ang sinabi ng Biblia ay nagaganap na. But the Lord said, do not worry when you hear of wars and rumors of wars. Do not be afraid, for the end is not yet. At alam namin, Lord, this world is indeed waiting for your coming. Hallelujah. Where only the King of Kings and the Lord of Lords can give solutions to our problems in this world today. Kaya salamat, Panginoon, na kami po ay tuloy-tuloy na nagninilay sa iyong mga salita, nagbibigay buhay at pag-asa. And we praise you, Father God, today. In Jesus' mighty name, and everybody say, Amen. everybody shout. Amen. Tayo po'y magsiupo, mga kapatid. Okay? At habang nakaupo ang iyong katabi, sabihin mo, kapatid, parang awa mo na, huwag mo muna akong kakausapin. Sapagkat, ngayong araw na ito, ako'y nakatutok sa salita ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. At salamat sa Diyos na binigyan na po ng introduction ni Brother Joe, the tremendous power of grace. Alam mo, mga kapatid, ito yung nagbibigay sa atin ng kagalakan sa puso. You will notice that the Word of God is filled with joy, peace, contentment. Akala mo talagang nasa langit ka na, and that is so true. Amen. Doon po sa John chapter 1 verse 12, binigyan na ng diin ito ni Brother Joe kanina pa. John chapter 1 verse 12, sabi po, but as many as receive Him, tanggapin mo, yung totoo, hindi yung tanggap-tanggapan lang. Yung totoong pagtanggap. But as many as receive Him, sige po, lakasan, open your mouth. But as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Tagalog, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. At isigaw natin, sapagkat anak, tagapagmana. Nako, dapat yung iyong palakpak niyan, todo hanggang langit. Sapagkat anak, sabi ni Brother Joe kanina, binayaran na lahat yan. Everything has already been paid. Because if you don't receive Him, ikaw ang magdurusa. Ikaw ang magbabayad. Ganun lang yun, mga kapatid. Kasi it has already been done. Tinapos na lahat ng ating Panginoon. Yung the work of salvation has already been done.
And all you have to do is receive Him. Alam mo, sa utak ng tao, parang napakasimple po nito. And true enough, ginawa ni Lord na napakasimple. Kahit batang maliit, maiintindihan to. Total and complete surrender. Kaya sabi ni Pablo, lagi niyang paulit-ulit na binabang, rejoice in the Lord always. Ano mang pinagdadaanan mo, lumundag ka na sa tuwa, magpasalamat ka, sapagkat ibinigay na. Ayan. Okay, sigaw natin. Everything I will ever need, desire, and pray for is already within me. Merely awaiting for my recognition of it. Oh, ibinigay na si Lord 2,000 years ago na nga eh. But the thing is, so many people are bunch of unbelievers. They don't really believe. Tingnan mo itong mga Hudyo, atin-atin lang ito mga kapatid. Isinulat na lahat, everything that our Messiah will be doing. Everything in Hebrew. Abay, kung lingwahe ang pag-uusapan, hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo alam. Pero pilit nilang nagmatigas. They could not recognize Jesus. Kaharap na nila. And that's the reason why, sabi ni Pablo, ipagdasal natin itong mga kababayan ni Lord. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Israel. Pinakamadugo sa lahat ng lugar sa buong mundo. Ang tawag sa Jerusalem, the city of peace. Sigaw nyo. Oh, siyudad ng kapayapaan. Pero makikita nyo, na bagamat ito ay siyudad ng kapayapaan, dumanak ang katakot-takot na dugo. Mula noon hanggang ngayon. O paano naging city of peace na yan? No? Jesus has already shed His blood. Ibinigay na niya ang kanyang buhay. Di ba, mga kapatid? For God so loved the world that He gave. Ibinigay na. His only begotten Son, that whoever believes, yun lang yun. Ang sino mang mangahas manampalataya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kita mo? So nasa lupa ka pa lang, may buhay ka ng walang hanggan. Kaya, sapagkat may buhay na walang hanggan, masayahin ka na. Lagi kang nagagalak. Sapagkat pag ikaw ay laging nagagalak, panalo ka na. Oh, tanungin mo yung mga doktor, pag ikaw ay laging masayahin, nagagalak. The happy hormones in your body is constantly functioning. Depende sa iyo. Sigaw nyo, happy hormones. Oh. Mag-practice tayo. Okay, 1, 2, 3, halakhak. O, kita mo, practice pa lang yan, attorney. Eh, what more kung yun ay totoo na? Na talagang lubusan kang nagagalak. Yan, utos ni Lord yan. So, ibig sabihin, yung mga medisina pala, yung mga immunity na yan, nasa katawan mo na. Kaya ang sabi ng Diyos, for you are fearfully, two adverbs, fearfully and wonderfully made by God. Sabihin mo sa katabi mo, wow. Oh, nasa iyo na pala lahat ng mga doktor na kailanganin mo. Fearfully. Even medicine is just groping in the dark. They do not have all the answers to the medical problems of men. Pero, sabi ng Diyos, ayos na yan, ibinigay ko na. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay. O, di ba? Naririnig natin yon madalas. By His stripes, by His wounds, sa pamamagitan ng kanyang mga latay, pinagaling ka na! Biro mo yan? Ulit-ulitin mo yan. And in faith, believe it with all of your heart.
So, walang solusyon ang medicine in the 21st century. Walang solusyon. Pero si Lord mayroon na nakatakdang solusyon. Because Jesus, the one who died on Calvary, has paid it all already completely. By His stripes, sa pamamagitan ng kanyang mga latay, pinagaling ka na. Talaga, mga kapatid. Ito'y dapat ulit-ulitin. Oo. Kaya, but He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him. And by His stripes, we are healed. Sa pamamagitan ng mga hampas na kanyang tinanggap, panuorin mo ang Passion of the Christ. Grabe, yung mga nanonood niyan. Sa mga cinema, no? Doon pa lang sa hinahampas si Lord, hindi na masikmura yung tindi ng nangyari kay Lord. Too much, too brutal. And yet, kung yung Passion of the Christ, nakita mo, wala pa sa kalingkingan yan sa totoong nangyari sa ating Panginoong Jesus dahil sa iyo. At least, the film is trying hard to catch the real thing. Pero ang layo para sa totoong nangyari sa ating Panginoon. It's all because He did it all. And nobody could do it. Amen? Nobody could do it except Jesus. So what do you have to do now? Simple lang. Manampalataya ka, manalig ka, na yun na nga ang iyong sinasampalatayanan. And I tell you, a miracle is going to happen here today. Ganong katindi. Mga bagay na hindi pa nakita ng mata. Sabi ni Paul, hindi pa narinig ng tainga, ni sumagi sa puso ng tao. Ang mga tanda't kababalaghang inihanda ng Diyos sa lahat ng umiibig sa Kanya. O iniibig ba ng firm si Lord? Ay kitang-kita naman Kahit na hirap sumakay sa train and all of that, pero nandito pa rin. Hindi mapipigilan ang pagkilos ng Holy Spirit sa ating mga buhay. That's all. Kaya sabi niya, do not neglect the day of fellowshipping. Huwag ninyong kaliligtaan ang pagtitipon-tipon, ang pagsasama-sama, sapagkat yun ang iyong source ng iyong kalakasan. Di ba, mga kapatid? Pwede naman ako magdasal sa kwarto ko. Kasama mo mga butiki, mga tuko. This is the way. Sabi ng Diyos, do not forsake. Not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another. And so much the more as you see the day approaching. Huwag ninyong kaligtaan. Tagalog, lakas, everybody read. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginawa ng ilan. Kung hindi palakasin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoong Hesukristo. That's the only solution. Hindi kaya ito ni Trump. Hindi kaya ito ni Netanyahu, maniwala kayo. Magbakbakan na sila forever. Talagang the solution will not come out. Only Jesus can do it. Kaya yun. Ang sabi niya, huwag kayong titigil sa panalangin. Everybody shout, pray unceasingly. Kaya pati sa immigration, pray unceasingly tayo. Oo. Grabe. Huwag kang titigil sa panalangin. At huwag mong titigilan ang pagninilay ng kanyang salita. Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart from your mouth. Ito pala ang ibibida natin. But you shall meditate in it day and night. Everybody shout, day and night. Say it again. Ayan. Hindi lang meditate. That you may observe to do. According to all. Hindi lang yung paborito mong verses. All that is written in it, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success.
Ayan. Yan ang solusyon sa mga problema ng buong mundo, mga kapatid. Yan ang solusyon sa problema mo. Personally. Yan ang solusyon sa problema ng ating bansa. That's why we have to pray one for another. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Yan ang solusyon sa gasolina. Yan ang solusyon, kapatid, sa krudo. Yan ang solusyon sa lahat ng problema. Oo. Sapagkat bukod tangi ang Pilipinas, pag ito'y naayos na yung ating deuterium, nako, kapatid, sabihin mo sa kapatabi mo, handa ka na ba? Pagkatiwalaan ng katakot-takot na biyaya. O, siguro habang ang Kongreso o Senado nag-aaway pa, hindi pa muna. Hindi muna ipagkakauloob sa atin. Oo, magantay muna. The perfect timing. Narito sa atin ang riches. Amen? Eh, land of Ophir nga raw ito eh. Oo, narito sa atin. Kaya God is just waiting for those people who will pwede na mga pagkatiwalaan. And can you imagine, tayo ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan ng buong mundo. Mga Pilipino hindi na pupunta sa ibang bansa. Narito na. Yung taga-ibang bansa ang pupunta rito para mag-earn ng peso. Nabaliktad ang mundo ah. Amen? So, ganun po ang nag-aantay lang si Lord that people will really begin to pray and intercede. Walang limits ang provision ng ating Panginoon. Oo, ang International Monetary Fund, kinakabahan. Lahat ng mga bangko, kinakabahan. Kasi hanggang mundo lang yan. Pero ang bangko ng langit, tuloy-tuloy! Buhat! Ayan, Tagalog pa. Sa kayamanang hindi nauubos. Ganda nito. Sige, Tagalogin natin. Lakas. At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. O purihin ang ating Panginoon. Ito, kapatid, ang sigurado. Hindi talaga mauubos ang provision ng ating Panginoon. Kaya huwag kang stop trying so hard. Hindi, talagang magpapakasipag ako ng gusto. Oh. Nagkakasakit ka na sa kakasisipag mo. Wala pa rin. Oh, isa lang pala kailangan. Matuto kang tumanggap sa kayamanan ng langit. Oh, si Jesus, ang pinakakayamanan ng langit, ay ibinigay ibinigay ng ating amang nasa langit upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Biro mo yan, kapatid? Wow! Naroon lahat. Kaya itong mga sinasabi ng ating Panginoon, parang it's too good to be true, Brother Joe. Parang hindi ka panipaniwala, no? But God is waiting for you. Take a step of faith. Oh, take a step of faith. When Peter took a step of faith, yung mangingisda, Brother Joe, hindi na lumangoy. Biglang lumakad. Ay, iba ang langoy sa lakad. Specific yung prayer ni Pedro. Lord, kung ikaw nga yan, medyo nagduda pa. Utusan mo ko. Lahat tayo, mga kapatid, we are given the same message today. Pare-pareho tayo. So sabi ni Pedro, kung ikaw nga yan, Lord,
Utusan mo ko na makalapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. This time, it's not swimming, backstroke. No, no, no. And Jesus answered with one word, come. Everybody shout, come. Say it again. That's all. Aba, nung narinig ni Pedro yun, yung mangingisda, lumundag. For the first time, he did the impossible in all of his life. Salin sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid, pare-pareho tayo. Ayaw mo kung anong iniuutos sa iyo, Sister Mayat. Anong iniuutos sa iyo? Seemingly impossible. And you are designed to do the impossible. Amen? You are. Glory be to God. 3:20 ng Ephesians. Who by His mighty power at work within us is able to do. Everybody read aloud. Open your mouth. Glory be to God. Who by His mighty power at work within us, within you, within me, is able to do far more than we are able to think, or imagine, or pray for, or ask for. Ibig sabihin, hindi mo pa nga hinihingi. Pag alam na ni Lord na kailangan mo, hindi ka na magta-trying hard, ibubuhos sa'yo. Ibubuhos sa'yo para matulala ka na mayroon Diyos na nagmamahal sa'yo. Isa lang ang palakpak doon. Diyos ko, ano ba kayo? That's all. Simpleng-simple lang. And don't take this, kakapal naman, Father. Ang kapal-kapal nito. Huwag kayong manggagalit, ang kapal. Pero ang mukha mo mas makapal. Meaning, how dare you say that? It's better to obey. Better to obey. You might not be able to understand what He is talking about, but obey. Yun lang. Ang inaantay ni Lord, sumunod ka. At karamihan sa mga himala, tanda at kababalaghan, nagaganap sa pamamagitan ng pagsunod. When the Israelites were marching around the walls of Jericho, si Naaman, inutusan ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang katulong na Israelita, bata. Sabi niya, mayroon akong alam sa Israel na nagpapagaling. Commanding general yun, kapatid. Ang taas ng ranggo sa serbisyo, no? Pero walang magawa kasi siya ay puno ng ketong. Pero meron niya ako kakilala na sa Israel, nagpapagaling. Make a long story short, Mr. Naaman, all you have to do is go to the Jordan River. Plunge yourself into it 7 times. And you will be healed. Tinitingnan ko kayo, mga kapatid. Lumalakas yata ang aircon at ang inyong mga tingin ay parang, alam ko, yung tenga ninyo, narito pa, pero yung mga mata, parang nasa aircon na talagang delikado na. Palakpakan mo natin sila. Kaya, Brother Joe, pag nandito sa cinema, ako'y tuwan-tuwa talaga pag mag-preach. Alam mo kung bakit? Yung very, very sensitive ang dating ng sounds. Para tayo nasa recording studio. But you know, while others are sleep, bakit niya, umpisa mo palang, Father, ako'y natulog na. Bakit nagkaganon? Sabi ko, ang bilis mo makalimot. Hindi ba pinagdadasal mo na yung insomnia mo, pagalingin ka na? Ngayon na nakatulog ka, nagulat ka. Amen? Ay, nako, ang lakas ng sense of humor ng Holy Spirit. Brother Joe was talking about kanina. Grabe. All you have to do really is obey. Nariyan na sa'yo. Ulitin natin. Glory be to God. Open your mouth. Glory be to God. Who by His mighty power at work within us, within you, within me,
is able to do far more than we are able to think or imagine or pray for or ask for. Kaya pala, pag tayo nanalangin, be specific with your prayer. Amen? O pag sinabi mong boyfriend, di sabihin mo. Mr. Doday, ano ang height? Ano ang kulay? What nationality? Sabi ng dalaga, kahit ano. Ay, Diyos ko po, wag kang ganyan. Kahit ano, binugyan ng unano. Nagsisi. Tapos sabi ni Lord, hindi ba yun ang sagot mo? Kahit ano? So be careful with your prayers kasi pag ibinigayan, baka magulat ka. Amen. God is waiting for your mouth to say, to confess, to say it, to shout it. And if you do it with faith, magaganap ang lahat ngayong araw na ito sa iyong buhay. Ganyan ba talaga, Father, kasimple? Opo, ganun. Anyway, balikan natin si Naaman. Pupunta ako dito sa Jordan River. Ang dumi-dumi. Nag-complain pa. Mas maganda pa yung ilog namin sa Syria. Diba itong dalawang countries na ito, nagbabakbakan eh. Mas malinaw pa. Sabi ng dalagang katulong nila, My Lord, it is better to obey. Wala naman mawawala sa iyo kung susunod ka. Tinamaan siya sa Espiritu. Pumunta nga sa Jordan River. Lumusong siya 7 beses. Sumunod. And lo and behold, tanggal ang lahat ng ketong, answered prayer na. Okay. Translate it to today. Pare-pareho tayo mga kapatid, para tayo mga ketongin. Meron iniuutos sa iyo si Lord na kailangan i-discern mo ng mabuti. Without exceptions, I don't care who you are, pare-pareho tayo sa harap ng Diyos. Meron siyang iniuutos sa iyo. And I mean literally, it's like boarding to the impossible. Ikaw lang ang makakaalam niyan at saka si Lord. And all you have to do, Lord, I'm ready to obey. The entire Bible, from Genesis to the book of Revelation, is a book of obedience. That's all. Pag sumunod ka sa kanyang sinasabi, itong araw na ito, hindi ka na mag-aantay next week. Hindi ka na mag-aantay next year. Ngayon na ang pananampalataya. And it is very, very simple. Wow, grabe. Sumunod. Yung mga Israelita, they were marching around the walls of Jericho. It's like a modern way of warfare. Kaya hindi po matalo-talo itong mga Hudyong ito. At talagang tapat ang Diyos. At ang sabi niya, I will bless the people that will bless you, but I will curse the people that will curse you. Ang laki ng utang na loob natin. Dahil meron tayo nito. Wow, this is it. Pero katakot-takot ang dugo na dumanak para mabuo ito. And it is for you. This is God's love letter. Amen? Okay, sigaw natin. The Bible is the love letter of God to me. To you. Palakpakan si Lord na malakas. Ang kapal nga, Father. Oo, para magkuha ang attention mo. Hindi ba? Maybe 2 or 3 will touch you and that is it. Buong Biblia yon. Nanalangin ka. Lagi kang sigurista sa iyong ginagawa. Well, the Holy Spirit cannot move. Why? Because we are designed to do really the impossible. Kaya si Mother Mary, sabi niya, for with God, nothing shall be impossible. How can this be?
Paano ito mangyayari? Wala akong boyfriend, wala akong asawa. And the angel answered, do not worry about those details, for the Holy Spirit will come upon you. Amen? And that holy thing in your womb shall be called the power of the Most High God is in him. It will be by the power of the Holy Spirit. You shall bear a son. At siya'y tatawaging Emmanuel, God with us. Jesus, the Messiah. Purihin ang ating Diyos. So, ganun lang po yun, kadali, mga kapatid. And ulitin ko, the Lord is talking to you right now. Walang exception po. Speaking unto you. Would you dare to believe? All the while, yun ang pinakatumbok ni Brother Joe kanina pa. At ito naman talaga, ang tumbok talaga ng buong salita ng Diyos. From the book of Genesis to the book of Revelation until Christ comes back. Kaya huwag kang mapapagod sa paggawa ng mabuti. Kung ano ang tama at inuutosan ka ng Holy Spirit to do it, do it. Huwag ka nang papostpone, mag-postpone pa. Ano man ang gawin mong tama, do not be weary in doing what is right. Galatians 6:9. Huwag kang manghihinawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon mag-aani ka rin ng lahat ng iyong mga pinagpaguran. People may not know what you're doing. The time you've spent. People may not know na ikaw, ate, ay, pabalik-balik dito. Gusto ko naman, doon naman kami sa Manila. Everything is wonderful. Ano? Kung Diyos ko po nakakarating tayo sa katatapos lang ng aming Bacolod, Dumaguete, Bohol, Hinigaran, and all of that. Ano ba pakialam namin doon? Mabuti na lang yung ibang mga obispo, welcoming din, Brother Joe. Pinamerienda pa kami. Namili siya ng bida-bida. Hindi merienda yon. Brother George, hindi. Hapunan na. Talagang paggalit na galit ang biyaya ng Diyos sa iyo, grabe. Malulunod ka sa pagpapalang hindi mo hinihingi pero ibinubuhos sa iyo ng ating Panginoon. And God is so good. Ikaw yun. Alright, everybody shout, my assignment, starting today, is not my decision, but my discovery. So, yan. Kailangan tuklasin mo. Discover it with the Holy Spirit. Huwag yung kapitbahay. Huwag mong tatanungin, ano ba ang assignment ko? Wag. Ask the Holy Spirit. It's not my decision, but my discovery. And when you discover, very excited ka. Napakaganda kasi that discovery fits you very well. Sapagkat alam na alam ng Diyos ang iyong puso, ang iyong buong espiritu. Kaya akmang-akma sa iyo ang assignment mo. Sabi nga noon ni Sister Ness, kung ako naman wala nang assignment dito sa Shalom, magpupunas lang ng upuan, di sige, punas. Ano yung sabi? Habang nagpupunas ng upuan, sana upuan ito ng chismos, ang number 1. Itong pangalawa, sana upuan ito ng katakot-takot na lasenggo. Ito namang pangatlo, upuan ng babaero. Ay, lahat ng ero nandun na. Yun lang ang assignment mo. Ay, baka sa langit, baka mas mataas pa ang trono mo kaysa sa nagpipreach nasa harap ng entablado. Because you did what you are supposed to do. At yun ang assignment mo. Kaya grabe yung takot ng gwardiya. Magsusuicide na, remember? Noong nabilanggo si Pablo, magsusuicide na dahil noong lumindol na napakalakas, akala ng gwardiya, tumakas yung mga prisons. Sumigaw si Pablo, ang sabi niya, huwag kayong magpakamatay, huwag mong saktan ang sarili mo, narito kami lahat, nasa loob ng bilangguan. Aba,
Yung gwardiya sumigaw, "What must I do, Paul, to be saved?" Kita mo na. Nagtanong ng diretsahang tanong, "What must I do to be saved?" And Paul answered, "Receive Jesus today, and you, hallelujah, and your household will be saved." Purihin ang ating Panginoon. Ikaw na nagtiyaga sa kakabalik-balik dito, pinagtatawanan ka ng mga kaibigan mo, nagtiyaga ka. You and your household, your family will be saved. To the third and fourth generation, apektado. Lahat ng ginagawa mo para sa ating Panginoon. Magbigay ka lang ng isang basong tubig sapagkat ay lingkod ng Diyos. Kapatid, hindi ka uuwi na hindi ka pinagpala ng ating Panginoong Diyos na buhay at makapangyarihan. So, make a deal with the Lord. Believe on the Lord Jesus Christ. That's all. And you will be saved. You and your household. Kita mo. Kaya sa tiyaga mo na yan, nakakapanalangin ka. Grabe. God is already working on your husband or your children or your wife or whoever as you do it. Simple lang. Si Zacchaeus naman, ibang klase si Zacchaeus. Mayaman. Siyempre, tax collector yata yan. Sabi siguro kay Mateo, paring Mateo, ano ba nangyari sa'yo? Ba't nung tinawag ka ni Lord, Matthew, come, follow me. Ba't sumunod ka kaagad? What happened? Yun ang gusto niyang malaman kung ano ang sagot. So, they were there. He heard that Jesus was coming. Sabi sa ng Biblia, sapagkat si Zacchaeus, sigaw nyo, sapagkat si Zacchaeus ay pandak. Biro mo, pati pagkapandak mo, pinakikialaman ni Lord. Tapos, angal ka ng angal. Bakit ba ako pinanganak na pandak? Yung iba sa inyo nagising. Ay, detalyado si Lord eh. Everything, all your liabilities will be turned upside down for your good. Umakyat siya. Sabi ng Biblia, sapagkat siya ay pandak, sigaw nyo, umakyat siya sa sycamore tree. Matalino. At nung umakyat siya, nakita niya si Lord. Papalapit. Dadaan doon. At make it very, very dramatic and powerful. Pagdating, malapit na si Zacchaeus. Alam, he knows by name. Mga kapatid, he knows you by name. Okay, sigaw nga ninyo. He knows me by name. Isa pa. Isa pa. Zacchaeus, baba. Today, I will dine with you. Jesus invited himself to the house of Zacchaeus. Nakutuan-tuwa. Halos malaglag si Zacchaeus sa bilis, pababa. Sabi sa Bicol, Rosdos Noy, Rosdos Duli-Duli. Yung mga taga Bicol, mabilis umakyat sa coconut tree. Wala nang apak-apak, diretso. Tuwan-tuwa si Zacchaeus. Tuwan-tuwa. Sigaw nga nyo, tuwan-tuwa. Si Zacchaeus. Galak na galak. Si Zacchaeus. Tandaan ninyo mga kapatid ha, pag ikaw ay galak na galak, bantayan mo ang puso mo. Meron kang gagawin at may ginagawa ang Diyos sa'yo. Ano ang nangyari? Kaharap ni Lord. Lord, half of my wealth I will give to the poor. And if I have cheated anybody in my business dealings, I will pay them back 4 times.
Shock. Nagulat si Lord. See, it's not because of the Lord, really. It's the encounter that made it. And Jesus said, namangha, attorney si Lord. Grabe. Pag si Lord na namangha sa'yo, my friend, you have found the pearl of a great price already. You have found. You have found already. So when Zacchaeus finished saying his word, sabi niya, salvation has come to this house. For he too is the son of Abraham. So ang kaligtasan, kapatid, hahakbang ka na may pananampalataya. You surprise me again. This lady is always surprising me wherever she goes. Hallelujah. Anyway, shock na shock siya. Galak na galak. Isigaw nga ninyo, galak na galak. And those are powerful words. Ulitin ko, sabi niya, half of my wealth I gave to the poor. And if I have cheated anybody in my business transactions, I will pay them 4 times. You try to exercise your mathematics or your accounting ability. Walang natira kay Zacchaeus. Isigaw nga ninyo, walang natira. Ito mga kapatid, ang pagsaserve kay Lord, hindi ito pa-cute. Ayaw ko na, ako'y matanda ko na. Daming palusot, oh. Ayaw ko na, ang layo-layo. Bakit yung mga School of the Holy Spirit natin? Pinakabata, 80, Brother Joe. Sana ito si Sister Lita, nasaan ka na? Oh, ay Diyos ko po, kasama namin yan. Kung saan ang sulok ng Pilipinas. Ang maletang dala niyan, mas malaki pa sa kanya. Yun ang travel light na tinatawag. Sabi niya, bakit kung kailan pa ako naging 80? Ang dami pang ipinapagawa sa akin. Oh, hallelujah. Jesus said, through the power of Ezekiel, can these bones live again? Yes, the Lord said, these bones will live again. Nilagyan ng litid. Nilagyan ng spirito. Lahat ng mga panaginip ninyo, mga kapatid, na nakabaon na sa limot, gigisingin ng Diyos yan. God is a powerful God. Alas 11:05 na. Hindi pa ako nag-uumpisa. Kita ninyo kung ganun, kung gaano kasarap ang salita ng Diyos. Ikaw nga, ang bilis mo mag-preach ngayon, Brother Joe. Oh, bilib ako dito. Many things have happened. Still. Oh, alam, si Sister Malu, mas mabuti kalagayan niya doon. Ay Diyos ko, nagre-rejoice! Lahat ng na-preach sa atin, grabe, legacy niya. See? Are you ready? Mga kapatid, and I'm asking you personally, are you ready to let go? Ang pagsaserve kay Lord, talagang ubusan ito. Ulitin ko, hindi ito pa-cute. But you see, kahit naubos, sinabi natin kay Zacchaeus, he said, ubos!
But Zacchaeus found the pearl of a great price. Kayamanang totoong hindi nauubos. Purihin ang Panginoon. Biro mo yan? Kung lahat ng mga multi-billionaires makinig dito, nako. Mas bibilis yung pagbabalik ni Lord. Because He's just waiting. Waiting for believers to move. Waiting for believers to take a step of faith. Waiting for believers who will really make a big difference. Kasama ka dun. Kaya ito ay love letter ni Lord. For you, for me, for all of us. Kaya ito ang binibigyan natin ng diin. That as you hear, as you listen, miracles are already happening in your life. A step of faith indeed. Solusyon sa bansa, solve na yan. Alright, let me transfer now, quickly. Sa sobrang kagalakan, katakot-takot na kagalakan ng mga taga-Macedonia. Everybody shout, Macedonia. Ito yung mga kapatiran sa Macedonia. Ng matinding kahirapan. At ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Purihin ng Diyos na buhay. Paano nangyari yun? It is not by might nor by power. Hindi ni Lord tinitingnan ang nasa bulsa mo. Hindi tinitingnan ni Lord ang nasa baul na kinakalawang na, atin-atin lang ito. Hindi tinitingnan ni Lord kung anong mga credentials na iyong natapos and all. But you. You have it all already. Nasa iyo na. Kaya yung mga pariseo at mga eskriba, yun ang lumalagablab sa impyerno. Because kaharap na ang Mesias. They don't take a step of faith. Ito yung binigyan ng diin ni Brother Joe. Batas pa rin ang nangunguna. Alam ng Diyos, with that batas, wala tayong magagawa. That's why He had to fulfill the entire law. Wow! At walang ibang nakasunod sa lahat ng batas. Siya lang. So, what now? All you have to do, simplify, manalig ka sa tumupad na ng lahat ng batas. At ikaw rin ay para nakatupad na sa lahat ng batas. Wala ng condemnation. No more terrible condemnation in your heart. Ikaw ay nakatutok kay Lord. Pag tiningnan ka ng demonyo, malinis ang puso nito. Because she or he is wearing the righteousness of God in Christ Jesus. Puri ng ating Diyos. Yan mga kapatid. Meron na akong signal. Clap pa lang pala. Alas 11 Gs na. Time is running. At magmimisa pa ang inyong lingkod. Di pa po yun, misa ha? Para hindi tayo banatan ng mga magagaling. Atin-atin lang ito. Oo. At malapit na kami mag-misa mga kapatid. Kita mo, paano mag-misa nito? Magalit na naman kayo kung nagaganito. Oh? Amen?
Okay, sige, magsitayo tayo mga kapatid if you don't mind. Taas ang mga kamay for a few seconds, please. And let's pray a very simple prayer right now. Lakasan ninyo mga kapatid, ha? Mapagmahal na Ama, sa ngalan ni Jesus, pinagsisisihan ko ang lahat kong mga kasalanan. Tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sinasampalatayanan ko na si Jesus ay maluwalhating, muling nabuhay, nakaupo sa kanan ng Ama. Sa araw na ito, tinanggap ko na nga ang kaligtasan, buhay na walang hanggan, at ang aking pangalan ay naisulat na sa aklat ng buhay. Salamat, Panginoon. Binayaran mo na. Salamat, Panginoon. Ikaw na ang namatay upang ako ay mabuhay. Buhay na walang hanggan. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Oh, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your might. Thank you for your power.